Chapter 6. Habang pinapanood ni Gerard ang kanyang anak at si Rhea, nararamdaman niya ang isang kakaibang kasiyahan. Kakilala niya lang ulit si Rhea kamakailan lamang, ngunit mayroon siyang hindi inaasahang pakiramdam na parang kilalang kilala na niya ito. Para bang matagal na niya itong kakilala. Oo, magkakilala na sila noon. Pero hindi iyon nabibilang dahil hindi naman naging personal ang kanilang relasyon. Hindi niya ito nakikita sa labas ng paaralan o sa mga aktibidad na pinapatakbo ng paaralan. Ang alam niya lang tungkol dito noon ay ang nakasulat sa information sheet nito. Pero kahit na ganoon, pakiworry niya ay parang may kakaibang koneksyon siya sa dalaga. At ngayon, habang nakatingin sa kanya na nagniningning ang mukha at kumikinang ang mga mata habang tumatawa kasama ang kanyang anak, lalo tuloy itong napalapit sa puso niya. Mukhang tunay na nag-e-enjoy si Rhea. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, maaari ba ang isang kabataang tulad ni Rhea ay maging interesado sa kanya? Siya na nagsisimulang salputan ng mga uban sa buhok, bumabagsak ang muscle tone at kumukulubot na ang balat. Thank you Lord, na hindi naman siya napapano tulad ng iba niyang contemporaries. Gusto sana niyang isa walang bahala ang damdaming ito, pero mahirap. Sa mga bihirang pagkakataong nakita niya ito, may naramdaman siyang gumalaw sa loob niya. Sa kanyang dibdib at sa kanyang ibabang bahagi. At sa totoo lang, he was bone dry. Hindi pa niya naisasagawa ang pangangailangan ito mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Noong una, masyado siyang nalulungkot sa nangyari sa kanyang asawa. Sa mga taon na lumipas, wala siyang nakikilalang sapat na kaakit-akit para talagang gustuhin iyon. Iyon ay, hanggang ngayon, nang makilala niya ulit si Rhea. Ang tumatak sa kanyang isipan na nagbalik sa kanya ang mahalagang tanong na bumabagabag. Maaari bang magkagusto sa kanya ang isang mas bata pa sa kanya? At lalong-lalo na sa agwat ng kanilang edad. Ano sa tingin mo, na hindi pa siya nakakabit? Bulong niya sa kanyang sarili. Well, iyon ang isa pang problema. Bukod doon, hindi niya maalis sa isip niya. Na naging estudyante niya ito noon. Baka naman ang mangyayari maging dirty old man siya kung ligawan niya si Rhea ngayon. Ngunit hindi niya talaga mapigil ang magustuhan ang dalaga, lalo na at mas lalo pa itong gumaganda sa paningin niya habang mas nakakasama ito. At nakikita niya sa dalawa habang nag-uusap ito ay parang nagustuhan na si Rhea ng kanyang anak. At kung papayag ito makidagdag sa kanila, maaaring silang maging happy big family. Hanggang pangarap ka na lang. Sigaw ng kung anong boses sa kanyang isipan. At alam niya na tama ang boses na iyon. Imposible talagang mangyayari iyon. At sa kanyang edad, hindi na rin siya naniniwala sa mga whimsical wishes. Nakakalungkot lang, kasi ang tagal na niyang inaasam na maging kumpleto ang kanyang pamilya. Ang gusto lang naman niya ay magkaroon siya ng malaking pamilya, ngunit hindi iyon naging katotohanan dahil sa sakit ng kanyang asawa. 3 taon ang kanilang pagsasama, ang kanyang asawa ay na-diagnose ng breast cancer. Nagpagamot ito, na naging dahilan ng imposibilidad niyang pagbuntis. Matapos ng 3 taong paglalabas-pasok sa hospital, wala ring magawa ang chemotherapy. Sa huli nakabagsak siya ng sakit. Hanggang sa tuluyan ng humina ang kanyang katawan at bumigay din ito. Madali niyang natanggap ang pagkamatay nito dahil hindi na ito functional. Kaya simula nun, naging napakabugnutin at malungkutin nito. At naintindihan naman iyon ng kanyang pamilya. Ang tingin na nilang lahat, parang matagal na ito namatay. Noon pa man, noong nawala na ito ng ganang mabuhay. Ngunit hindi nito ginawang mas madali ang kanyang pagkawala. Nagdalamhati pa rin siya sa pagkawala ng kanyang kapareho, ang ina ng kanyang anak, at mapalitang maaaring maging kinabukasan. Wala siyang ibang magawa kundi tanggapin ang katotohanan kahit masakit ito. Nagsimula siya sa pagsama-sama sa dating kay-barkada. At pagkatapos nun, nagkaroon na siya ng mga dates. Pero, maraming matu-turn off sa single dad. Bukod pa roon, hindi siya makahanap ng makakatuwang sa kanyang personalidad. Kaya naman sa huli, napapagod na rin siyang makipag sa mga kababaihan. Sa nakalipas na taon, mismong ate at nanay niya na ang nambubuyo sa kanya na lumabas. Ang mga ito pa ang nagreto sa kanya sa mga kaibigan nila. Ngunit gayunpaman, muli, wala sa mga date na iyon ang nagtagumpay. Hindi nagtagal, ang mga pagkikita ni Gerard at Rhea ay naging regular. Mula sa simpleng paghatid sundo sa anak, lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Nagsimula silang mag-usap ng mas malalim, nagbabahagi ng mga karanasan, pangarap, at takot.
Natuklasan ni Gerard na si Rhea ay isang malalim na babae. Bukod sa pagiging masayahin at palakaibigan, mayroon siyang isang malambot na puso at isang matatag na paninindigan. Hinahangaan niya ang paraan ng pagtrato ni Rhea sa kanyang anak, na parang tunay na anak nito. Sa kabilang banda, natagpuan ni Rhea kay Gerard ang isang lalaking matatag at mapagkatiwalaan. Nagbibigay ito sa kanya ng isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya naramdaman sa ibang mga lalaki. Unti-unti nagbabago ang kanilang relasyon. Mula sa pagiging magkaibigan, nagiging espesyal ang kanilang samahan. Isang gabi, habang naglalakad sila sa Baywalk, nagkaroon ng isang matinding pag-uusap sina Gerard at Rhea. Rhea. Panimula ni Gerard. Alam kong maaga pa para sabihin ito, pero mayroon akong nararamdaman sa'yo, mahigit pa sa pagkakaibigan natin. Nagulat si Rhea sa narinig. Hindi niya inaasahan na aamin si Gerard ng kanyang nararamdaman. Gerard. Pautal-otal niyang sagot. Gusto kita, Rhea. Pagpapatuloy ni Gerard. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo para sa akin, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataong makilala ka ng mas mabuti. Masuyong sabi ni Gerard kay Rhea. Napayoko po si Rhea. Hindi niya alam kung ano ang isasabihin. Dahil natatakot siyang masaktan muli. Ngunit hindi niya maitatanggi ang nararamdaman niya para kay Gerard. Gerard. Bulong niya. Gusto rin kita. Sagot ni Rhea kay Gerard habang nakayuko ito dahil sa pagkapahiya. Kahit ano ang gagawin ni Rhea sa pagtatago ng kanyang nararamdaman hindi niya ito mapigilan, kaya inamin na rin niya kay Gerard kung ano ang totoo. At sa sandaling iyon, dahil sa halaman ni Gerard na gusto rin siya ni Rhea, parang gusto na niyang maglampasay sa tuwa. You know what, sweetie? Rhea, maraming salamat dahil napasaya mo ako ng sobra. At hindi lang ako ang matutuwa sa mga nangyari ngayon kundi pati ang anak ko. Mahabang wika ni Gerard. Sus, kung alam niyo lang po sir ang totoo. Hindi na natapos ang sinabi ni Rhea dahil tinakpan nito ang bibig ng kanyang palad. I know sweetie Rhea na matanda na ako at malapit na magsulputan ang mga uban ko sa ulo. Pagbibiro ng wika nito. Hindi po iyan ang ibig kong sabihin Sir Gerard, I mean dati pa po talaga nung high school ako ay crush na talaga kita. Pag-anim nito sa kanyang guro dati. Nanlaki ang mga mata ni Gerard sa mga narinig mula kay Rhea.